Ito ang latest update sa kaso ng missing sa Bungeros na mahigit 4 na taon na ring pinaghahanap. Muling dumayo ang whistleblower na si Jolly Dondon Patidungan at ang kapatid nitong si Ella Kim sa National Police Commission. Ang kanilang pakay, magsampa ng panibagong round ng administrative complaint laban sa umunidawit sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Subject ng isinampang reklamo, sina Police Brigadier General Macapas at ilang mga kasama nito. Ang ibang intensyon dito, ang gusto ko lang matanggal si General Macapas. Ayon kay Ella Kim, may mga questionabling aksyon si Macapas nang kunin sila ng isa pa niyang kapatid na si Jose sa Cambodia noong Hulyo. Tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. Ayon kay Dondon Patidungan sa naging meeting nila kasama ang DOJ, usapan na kukunin ang kanyang mga kapatid sa isang designated location. Pero tila nagiba na raw ang ihip ng hangin nang makita na si Macapas at ang Patidungan brothers. Nag-iba yung takbo ng ano niya sa amin at saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Panuorin ang buong detalye at kayo na po ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Magandang hapon po. We are here today because the two Patidongan brothers have filed a complaint affidavit. This is it. So they just filed it a while ago. Maybe it's better if I turn over the mic to the Patidongan brothers. Magandang hapon sa lahat. Kaya kami nandito, kami ay nag-file ng formal against General Macapas sa ginawa niya sa mga kapatid ko. Yun lang po at magandang hapon sa lahat. General Cruz. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon upang samahan ang Patidongan Brothers para sa filing of administrative case laban po kay dating CIDG Director Macapas. Kung may katanungan ho siguro, Thank you, sir. We will now open the floor for question. Let's begin with Mr. Josh Malingban from Billionario. Sir, kindly approach the mic. Good afternoon po. Sir, Josh po from BNC. Sir, first, ano po yung nature ng complaint na ito? Ito ba yung tungkol pa dun sa dati na pinapapirma umano ng affidavits? Kay Sir, ano po, Dondon. Tungkol naman ito doon sa pagpasugdo ko sa mga kapatid ko para additional na witness, which is na iba yung sinasabi niya sa interview sa inyo. Sir, sorry, follow-up lang po doon. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin siguro yung details nung sa pagsundo po na yun? Ano po yung involvement ni Macapas po doon? So hanggang doon na lang siguro gawa ng may file na namin eh. Sorry, last na po. Kay ASEC Ellie na lang po. Sir, what is the position of DOJ po dito po since nauna nang nagsabi ng ang PNP before na parang pinabulaan na nila yung ilang accusations niya against General Macapas po? Ang DOJ naman ay very supportive dun sa ating mga witnesses kasi kailangan natin sila para mag-prosper yung kaso sa hukuman, and kung mayroon mang mga deviation dun sa direction ng investigation, dun kami nakikialam. Dahil we all expect that all those involved in the investigation of this case
their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Kung meron tayong mga witnesses na lumulutang, na pinaghirapan din naman ng ating mga investigators, dapat ang treatment sa kanila ay ayon sa inaasahan nating aksyon ng investigation agency. So, kaya nandito samahan, asistehan, reklamo ng ating mga witnesses laban dun sa mga opisyales na inaakala natin na maaaring nagkamali sa kanilang aksyon bilang parte ng investigasyon. Thank you. Next, may we call on Mr. Gary De Leon from TV5. Kindly approach the mic area. Thank you. Kay Mr. Elaki, sir, nag-file kayo kay General Romeo, pangalan nito, Macapas. Ano ba yung naging reason bakit kailangan mo mag-file ng affidavit laban kay General Macapas? Nahirapan ka ba? Pinahirapan ka? Pinersa ka? Dahil sa kinuha sa Cambodia? Ano ba nangyari sa'yo? Gusto lang po namin lumabas yung katotohanan. Yun lang po. Basically kasi, narinig ko yung interview ni General Macapas na parang sinasabi niya, inutusan lang siya at galing din naman sa DOJ, meron din yatang basbas ng DOJ yung paglakad nila papuntang Cambodia. Bakit si General Macapas lang, hindi yung buong team na humuli sa inyo? No comment po ako dyan. Okay, thank you. Thank you. May we now call on Mr. Mario Batigas from Latigo News TV and Latigo Newspaper. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Chairman, Vice Chairman na Kalinisan, Sir Totoy, magandang hapon po. Ang katanungan ko po ay nabanggit nyo na pinanghihimasukan o pinakikialaman ni General Macapas yung mga witness nyo dito sa 34 missing sa Bungeros. Sa tingin nyo ba, malaki bang magiging influensya ni General Macapas para mapahina ang kaso laban sa mga mastermind at iba pang mga kasabwat ng pagkawala ng 34 missing sa Bungeros? Sa akin ba nakadirect yung question na yan? Direct question po, Sa akin Vice ba? Chairman, Okay. kay Anas Totoy. Okay. Ulit po. Ulit ng tanong niyo, gawa ang mali yung... Sir Totoy, nabanggit nyo sa mga interview at interview ko rin sa'yo ay sinasabi mo na talagang pinakialaman, pinanghimasukan ni General Macapas yung mga witness. Ipinatawag niya para i-divert yung kaso at maaring baliktarin laban sa'yo at ikaw ang gustong gawing mastermind dito sa 34 missing sa Bungeros. Yes, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, ang hirap yung tuta na susunod doon sa bulldog ba? No? Ang gusto ko lang talaga, wala akong ibang intensyon dito, ang gusto ko lang matanggal si General Macapas at na-dismiss sa service niya. So ang request mo, gusto mo talaga matanggal si General Macapas? Yes, opo. Bakit naman kaya gusto mo siyang matanggal? Dahil gaano ba kalaking kasalanan niya? Ginamit pati ng abogado ni Mr. Atong Ang na si Attorney Villarreal yung mga sinasabi ni Macapas doon sa interview na sinabi niya itong pagsundo niya sa mga kapatid ko ay covered daw sarili niyang kalaman. Thank you, thank you. Thank you. May we ask our media partners, are there any more questions? Yes, sir. Please state your name and affiliation. Thank you.
Hi po, good afternoon po. Bea po from Bomba Radio Philippines. Sir, direct question lang po kay Elaki. Sir, nung nahuli po kayo sa Cambodia, did somehow po, no, if it's a yes or no question lang naman, sir, may nalabag po ba si General Macapas doon po sa kung paano ka po niya hinuli or kinuha sa Cambodia? Ano pong, yes or no question lang, sir, ano po bang nagawa niya? Meron po ba siyang nalabag doon sa inyong karapatang pantao, if ever, sir? Meron po. Malaki ang ano niya sa pagkahuli namin. Pagkuha niya sa amin. Una, hindi niya kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. Yun lang. So, dahil dun, sir, kaya kayo naghain ng complaint. And, Yes. sir, kay, ano naman po, kay Julie Patidongan. Sir, ngayon pong nahain niyo na po yung complaint laban kay General Ronnie Macapas and ina-expect niyo po na maaalis po siya sa serbisyo. Ano po kayang next step po dito? If ever po ba na naalis na po siya sa pwesto, masasatisfy po ba ang inyong, yung inyo pong pakiramdam dahil po naalis po siya sa pwesto, if ever, sir? Yes, gawa ng siya mismo. May isang pamilya na nagsabi katulad ng nakaraan na tinuturuan na nagbalik pa rin lahat ng sinasabi ko, naggagawin niya ato ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atungang. Ngayon nangyari yung time na yun, nakausap ko yung isang major na sinabi sa akin, sir, hindi ko gagawin yan kung walang nagoto sa akin. Sa madaling salita, sinabi ng isang major, inutusan siya ni General Macapas. Okay, sir, thank you po. Sir, last question na po for Attorney Kalinisan. Attorney, since nabigay na po yung complaint sa inyo, ano na po yung balak natin gawin dito sa mga complaints na ito? Do we start na po a motu proprio investigation po sa case po ni General Macapas, sir? There's no need for a motu proprio kasi may complainant. So there's a live complaint filed by 2 complainants. So under the process, i-evaluate to ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ating IMIS. Kung feeling nila dapat magtuloy ito, papasagutin muna si General Macapas. After which, silipin pa nila kung dapat pang magpatuloy ito, ipapasa nila to sa ating legal service at i-formal charge nila ang mga kinaukulan, yung mga nababanggit na mga pangalan dun sa complaint affidavits nila. Candidly, I have yet to read the complaint. Sinusubukan ko basahin kanina, hindi ko natapos. Nasa page 1 pa lang ako. Hindi ko pa alam kung sino ang mga hinahabla nila at kung anong mga kadahilanan. So, let us see. Atin naman, ang pangako natin sa taong bayan, due process. We will give due process sa lahat. Kay General Macapas at kung sino pang mga nandun sa complaint affidavit ng mga patidongan, hindi natin kinokondem sila kaagad. Pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberation, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawan sila ng nararapat na parusa. Thank you, sir. Thank you. Next, we have question from Ms. Marlene Padiernos from DZMM. Hi, sir. Hi, sir. Good afternoon. Kay Mr. Julie Patidongan po. Sir, I understand nagsampa na kayo ng kaso, ng complaint affidavit dito kay General Macapas. Madadagdagan po ba yung high-ranking officials po na sasampahan po ninyo ng complaint dahil po doon sa sinasabi ninyo kanina na parang hindi ka nais-nais na pag-aresto sa kapatid po ninyo? Hanggang doon lang. General Macapas at saka sa kasama niya pati yung abogado na nagturo ng mali doon sa isang investigador. Yung kasama po na tsaka abogado na binabanggit ninyo, kasama po ba ito sa complaint affidavit na final ninyo ngayon? Yes, kasama si Atty. Consina. Sorry, sir? Atty. Consina. First name po, sir? Hindi ko lang ma-recall ang first name niya. Tapos yung isa mo pong kasama po, sir, mabibigyan niyo po ba yung name? Si Atty. Encarnacion pero nandun na sa file namin. Alright, sir. Thank you po. Thank you. Next, may we call on Mr. Michael Goyagoy from DZXL. Kay Sir Julie Patidongan. Sir,
may mga observation po na parang lahat na lamang po ng mga inyong pong mga di nagugustuhan, ng mga sinasabi sa inyo, mga nakakabangga ninyo, ay parang lagi nyo pong kinakasuhan. Any comment on this po? Hindi totoo yan. Ang sa akin dito, na alam ng taong bayan na mayroong mga tao na gusto sirain ang aking pagkatao. Kaya naman ako nagagalit katulad, hindi galit. Gusto ko lang ipaglaban yung aking karapatan. Thank you po. Are there any more questions from our media partners? Yes, sir. Gandang hapon po. Gandang hapon po. Emil Sumangil ho, sa GMA. Bisayo sir, kanina ho, nagharap ang pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Pati ho yung mga akusado. Kwentuhan nyo na kami sir. Dumating din ho ba yung mga pulis na inaakusahan dito sa kaso? Yung totoo, sadyang wala ako sa kwartong yon kasi hindi pa panahon para makita ko kung anong nangyayari sa investigasyon. Nagkaroon kanina ng isang hearing kung saan pinatawag ang mga nagko-complain. Nandun ka ba kanina? O, nandun si alias Totoy, nandun din yung mga pamilya ng ibang biktima, nandun yata yung mga abogado ng mga pulis. Hindi ako sure, nandun ba yung mga pulis? Nandun yung mga pulis? Nandun? So, nandun din yung mga pulis. So, nagkaroon ng hearing kanina, nagharap ang dalawang partido. From there, may mga inutos, nagmarka ng mga ebidensya, sinilip yung mga affidavit, yung mga issues na kailangan na pwede nang aminin, inamin na. Kumbaga, pinapaikli yung maaring maging proseso. Doon, yun ang nangyari kanina. At hindi ko pa alam kung yung iba pang detalye, kasi humaba yung hearing kanina at hindi naman ako kasali doon. Yung report nung pangyayari kanina, aabot sa Commission and Bank sa iba pang araw. So patuloy pa rin yung hearing ng mga summary hearing officers ng National Police Commission. So kapag meron na tayong matibay-tibay na submission ng summary hearing officers, sana siguro tayo makapagsalita. At siguro hayaan nyo muna rin kaming makapag-deliberate, hayaan nyo kaming mapag-isipan yung mga ebidensya bago kami makapagsabi ng aming mga opinion. O di kaya yung mismong desisyon na namin ang aming ilalahad. Pero we are confirming that hearing was done a while ago. And that hearing was in the morning. I think you were here earlier at the building has intense security measures. We apologize for that. Pero siguro maintindihan nyo naman sa dami ng high profile na tao na nandito kanina sa building na ito, humingi ako ng tawad sa inyo kung medyo limited ang galawan natin. Kay Ella Kim. Thank you, Bisayo sir. Kay Ella Kim, sabi ni Kuya mo kanina, may mga ginawa si General Macapas sa iyo na hindi niya nagustuhan. Kaya gusto niyang bigyan hustisya ito. Ano yun, Ella Kim, mula sa bibig mo? Ano yung ginawa ni General Macapas? Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. So para sa iyo, ano yun? Ano nangyayari? May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Sir, malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. Yun na po. Thank you, sir. Thank you. Ituloy mo na. Nag-iba yung takbo ng Mr. Elakib. Nag-iba yung takbo ng ano niya sa amin. At saka pinaresto na nila kami sa NAIA. Ano daw yung nagba takbo? Pwede mo ba yung paliwanag? Ng mas, ano pa? Oo. Nasa salaysay ko na po yun. Ando na po lahat. Pwede mo bang banggitin kahit konti lamang? Wala na po. Last na lang kay Don. Mr. Patilongan, Don, sir. Ano ginagawa ni General Macapa sa kaso? Nabanggit ko na yung kanina, sir. Ano pa ba yun? Pwede mo bang dagdagan?
Hanggang doon na lang siguro. Thank you. Angie de la Cruz po, Filipino Star ngayon. Ano po ba yung particular na kaso na naisampa niyo po ngayon pong hapon? At paki-mention po kung sino po yung tatlong kinasuhan niyo doon sa complaint affidavit na sinagmit niyo ngayong hapon. Hindi. Yung mga kinasuhan dito ay si General Romeo Macapas at saka si Jairus Vincent Consina at saka si Police Lieutenant Colonel Rosel D. Encarnacion. Ang kaso po nila ay misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and oppression. Misconduct, honesty. Okay. Ano po yung mga nakasalaysay po dyan para po kasuhan sila nito? Bahala na ang at may kopya naman na dito na aming ginawa. Kay Sir Kanilinisan, sir, as a lawyer po, kasi hindi nyo pa nakikita yung mga dokumento. As a lawyer, sa sinasabi po ni Sir kanina na parang nagkaroon po ng human rights violation nung kinuha po yung mga gamit nila ni Major. Is there any violation na human rights? I cannot comment on the merits, ma'am. Pasensya na. Kasi ako mismo yung magdidesisyon. So, magsasabi ako ng sagot ko dyan sa tanong na yan, lalabas na yung decision ko. So, humingi po ako ng tawad sa inyo. Napakahirap po nung balansehin yung the right of people to know, the right of the media to ask questions, and the right of privacy of individuals. Napakahirap po talaga. Ito po pag-exercise po ng inyong karapatan, kaya po nandito kami sa inyong harap. Hindi ho namin tinatago itong kaganapan na ito. Sinasabi ho namin. Pero may mga bagay lang po talaga na hindi lang namin malahad. Kaya doon po humingi kami ng tawad. Pero ito po mismo, yung pagpapakita ho namin dito ng ganitong pangyayari, ito po ay pagiging transparent po na inyong National Police Commission. If I may, napakaganda rin po ang pagkakataon nito na ipakita na lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Ang nasa kaliwa ho natin si Yusek Cruz, Yusek Eli Cruz, sa dati rin hong police. Tayo po ay nasa National Police Commission. Sila po ang gumagawa ng criminal aspect of the case. Tayo po ang sumisilip ng administrative aspect of the case. So kung susuriin nyo ho, yung pong buong gobyerno ay isa lang po ang papupuntahan yung katotohanan. So anything that is not with the truth ay sobrang hong kabalintunaan. Hindi ho dapat natin tatanggapin po ang labas sa katotohanan. So dito po, pinapakita po na the government is serious to look into this case, to finally give justice to the families of the victims, kung sino man yon, at we will find answers. We will give you answers very, very, very soon. Kay alias Totoy, sir, dahil po nagkaroon ng mga karagdagang mga witnesses, karagdagang mga ebidensya dito sa kaso, sa palagay niyo po ba mas mabigat po yung ating laban po sa mga inaakusahan niyo sa missing sa Bungeros? Yes, opo. Why? Ito na yung karugtong, yung dalawa kong kapatid. Yun na yung mag-witness against sa mastermind. Good afternoon po, Mar Gabriel po sa Net25. Kay Ilakim siguro, kasi initially, ang sabi ng PNP, si General Macapas nagtrabaho lang nung arestuhin kayo dahil may mga ebidensya na nagtuturo leading to you as a suspect. Sa tingin mo, mali yung ginawa niya na pag-aresto sa inyo? Or pwede nyo ba kaming bigyan linaw dahil ano ba yun? Prior to your arrest ba yun? O may usapan na susunduin ka
at gagawin kayong witness, paano po ba? Bakit parang nagulat kayo? No comment na po ako dyan. Kay Attorney Kalinisan, sir. Sir, kahapon, may sinasabi isang abogado ng mga pulis, si Attorney Vitriolo, na may mga affidavit yung 12 dating tauhan ni Totoy na hindi na isama sa complaint sa DOJ. Sa inyo ba may nakaabot na nakopya ng mga affidavit para i-consider dito sa admin case na kinakaharap ng mga pulis? Una, hindi ko po alam yung mga affidavit na yun. I think that is between the DOJ and whoever that person is. I don't know his name. Pero iba ho ang trabaho ng DOJ sa NAPOLCOM eh. So kung ano naman yung story yun, kung may kinalaman man sa pulis yun, welcome naman dito yun eh, affidavit na yun eh. Pero kung walang kinalaman sa pulis yun, syempre yung relevance nun, kailangan namin din silipin. So I'm not aware of those affidavits. Meron naman iba siguro complainant doon sa lumutang sila kung may gusto silang ipalabas na affidavit nila. Hindi naman sarado ang pintuan dito sa National Police Commission. So inamin naman ng CIDG na ni-receive nila yung copy. Hindi lang daw nila isinabit dahil hindi sila ang nag-extract ng affidavit. On your part, sir, magre-request ba kayo sa CIDG to submit yung mga copies na yun para makonsider nyo sa ginagawa nyong admin investigation? Sisilipin namin lahat. Wala naman tayong hindi sinisilip eh. Lahat naman, sinisilip. Lahat ng tao na involved, iniimbestigahan. Wala kaming sinasarang pinto dito. Kahit ano pang ranggo nito, sinisilip namin dito. Tamaan ang tamaan. Balikan ko lang si Totoy. Totoy, kay General Macapas, ano ba sa tingin mo? Bakit nagbago o nagulat kayo dun sa naging action niya pag uwi ng mga kapatid mo rito? Sa tingin mo ba may taong sa likod niya? Sa madaling salita, alam naman ng lahat to na gumagana na ang pera ng Mr. Atong-Ang. Yun lang po. Sir, before ba may naging, sa tingin mo, may connection din siya dyan sa case na yan? Bago siya maupo as CIDG chief? Or ngayon na lang siya na-involved? No comment muna ako dyan. Thank you. Are there any more questions from our media partners? Again, are there any more questions from our media partners? Ano daw po yung relevance ng pera ni Atong Ang dun sa kay General? Any comments, sir? Alias Totoy, any comment? At may alam mo kayo magkano yung bigaya na ngayon? Thank you. Are there any more questions? Kayo po bang dalawa nasa witness protection program na po? Ano po yung mga consideration na naibigay po sa inyo? Lahat po, ma'am, confidential po. Thank you. Gaano kabigat si Ella Kim sa kaso bilang bagong testigo po? Attorney, pwede ikaw sumagot. Para dahil ka bulong ng bulong dyan, sir. Pwede dumiretso ka na sa mikropono, attorney, sir. Magandang hapon. Gaya po ng sinabi ko nung kami ay nagbigay ng press call. Malaki po ang salaysay ng pagtestigo ng aming kliyente na si Ella Kim Patidongan at si Jose Patidongan. It will prove the body of the crime. Sa husgado lang natin yun. Sa husgado lang po, para mahaba. Sir, si Jose Patidongan po, nasaan po siya ngayon, sir? Ba't hindi siya kasama sa mga nag-file ng affidavit?
He is presently detained at CIDG Camp Crame. And we already filed our formal entry of appearance sa mga kaso niya. And we also filed several motions sa court which is now submitted for resolution. Nakaranas din po ba siya ng binabanggit ninyo na pang-aabuso kagaya po ng experience ni Sir Elakim? Kung ano po yung dinanas ni Elakim, ganun din po ang dinanas ni Jose. Maraming salamat po. Thank you. Are there any more questions from our media partners? Attorney kalinisan lang. Sir, si Elakim ba, siya na ba yung bagong witness? Additional witness na ba siya dun sa admin case ng mga pulis? So far. May inaantay pa kaming iba. So, sabi ko nga, bago kami bumaba dito ni Yusek Cruz, nag-aantay kami ng mga bagay-bagay. I intimated to the DOJ na meron pang mukhang klaro na rin yung part 2 nung kabanata na to. May mga iba pang mga pangalan na nasa radar namin na solid. So, kung yung isa pang tao na yon ay na maging testigo ay magmamaterialize, then thank you very much. So, but our investigation is targeted. Hindi kami naghahanap sa dilim. Alam namin ang hinahanap namin. So, kung yung testigong yon ay medyo magkaroon ng lakas ng loob, meron tayong part 2 na pag-uusapan. Sir, yung binabanggit mong last week na general, ito na ba yun? Si General Macapas o may susunod pa rin? Gusto ko sabihin yung salitang no comment eh. Sabihin na lang natin na plural yung generals. Thank you po. Are there any more questions or follow-up questions from our media partners? Hearing none po. Since there are no further questions, we'd like to invite our Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Kalinisan, for his closing statement. Sir? Wala nang closing statement. Maraming salamat lang po sa ating lahat at siguro paglaban lang natin kung anong katotohanan. Ang Napolcom po ay hindi papabayad, hindi po matatakot. Nandito lang po tayo. Tayo po ang institusyon sa Philippine Constitution na siya pong dapat mangalaga at tumingin sa Philippine National Police. Gagawin po namin ang aming trabaho na walang takot. Salamat po.